Hello, good morning mga kasabla. Yan at tayo nga po pala ay pupunta ng Philippine Embassy upang kumuha tayo ng ating ayuda at kasama po natin ng ating dalawang kapwa content creator na si Valencia OFW Vlog at saka si Unisan Uy, ano nga sa'yo? Unisan ano? Nalagi ko nakakalimutan. Yung channel mo, Unisan ano? Ano nga sa'yo? Unisan ano? Unisan Pinoy. Ayan, Unisan OFW Vlog. Yan po sila ang dalawa ang kasama ko po na pupunta ng Philippine Embassy kasi gawa ng tayo po ay ano, yan o. Yan po si Unisan OFW ano? Unisan. Ayan, Pinoy OFW. Ako'y nalilito talaga sa mga pangalan ng ating mga kapwa content creator, no? Punta po kami ng embassy ngayon dahil tumawag po yung embassy sa amin na kukuhaan yung binibigay na ayuda sa amin. Kasi noong nakarang araw na kami doon, pinadrop namin yung aming mga nakapile na barcode o repatriation. Ngayon, humingi kami ng tulong para mabigyan kami ng ayuda. At wala silang stock nung pumunta kami ngayon. Meron na silang stock. Tinawagan kami ng Polo Embassy para kuhain na yung mga naka-reserve sa amin na mga groceries. Unisan, idol, ano nga po pala mga hiningi doon sa Philippine Embassy para makahingi po ng mga ayuda para baka may mga nanonood tayong mga kapwa natin Pilipino na may katulad yung mga case sa atin, ano? Ay para makapagdala po sila ng mga requirements kung may mga hiningi po ba mga requirements doon. May dala kayong passport. Kung kayo hiningi na tulong sa embassy, may dala kayong passport. Kasi magpipil up ka doon ng mga form. Sasagutan mo yung mga papel na 5 papers ang nandun na sasagutan mo para mabigyan ka ng tulong ng embassy. Hihingin yung passport number mo, picture ng passport. Yun po, kailangan pag pumunta kayo, humingi ng tulong, magdala kayo ng passport, importante po yun. At saka ikama. Yan. Yan po mga kababayan, ano, sa mga nanonood po at tumatangkilik po ng ating mga ginagawang content sa araw-araw ay napakaganda po ng ating pong naging topic ngayon kasi sa mga katulad ko pong may case na katulad ng aming problema po ano ay kung kayo po ay manghingi ng ayuda sa ating Philippine Embassy dito sa Riyadh ay kailangan din po magdala po kayo ng mga requirements na katulad ng passport at kasi kailangan po yan sa pag-fill up po ng mga requirements para sa mga ayuda na ibinibigay po ng ating embahada. Yan po ibinibigay sa mga katulad natin na may mga problema po sa mga company po, no? Sa mga nakapag-file na at nagpa-barcode para sa pag-uwi sa Pilipinas ay yan at isa po yan sa mga requirements na talaga hinihingi ng ating embahada para mabigyan tayo ng mga ayuda. Yan at di ba napakaganda pong noon. Magantay lamang po tayo ng ilang buwan para po tayo ay makahingi. Doon ka muna kung sa harap naman. Palitan tayo. Para ayaw magpa-video yon si Radyo. Marlon. Ay, awan ko lang. At tayo po yan pupunta muna tayo doon sa sa Philippine. Hinihintay pa natin yung isa naming kasama na si Valencia. At saglit lamang po ay tayo po yan pupunta na. Yan. Medyo excited, nagkahalong saya, lungkot kasi alam niyo po ang lungkot ay sana bago po dumating aming mga exit visa at saka yung plane ticket sa pag-uwi, sana po makuha na po namin yung aming mga benefits kasi kung uwi po kami nang wala po kaming madadala ay yan po ang napakalungkot na mangyayari po sa atin Sana naman ay bago lumabas ang ating exit visa at saka ticket sa ating pag-uwi manggagaling po yan sa ating embahada po ay sana po lumabas na rin yung aming mga benepisyo matagal na namin pong inaantay at yan po ay magagamit po namin sa ating panimula pag-uwi natin sa Pilipinas kasi kung uwi po tayo nang hindi po natin makukuha yan ay paano po tayo magiging masaya at makakapag-umpisa sa mga ating sa ating mga panimula na kung ano man ang ating pwedeng balakin katulad ng mga pagninegosyo ay kailangan talaga meron kang panimula kasi kung uwi ka nang walang-wala ay papaano ka makakapag-umpisa nakakaya at parang magiging pabigat ka pa doon sa mga
madadatnan natin sa Pilipinas. Alam ko maunawaan nila, pero iba pa rin yung may dala ka talaga, ay yan ay maganda talaga. Kasi magagawa mo yung mga gusto mong gawin, makakapag-umpisa ka sa business na gusto mong simulan, no? Mahirap kasi magsimula nang wala kang pagsisimula na budget. Mga ilang minuto na lamang po, alis na rin po tayo, no? Pupunta po tayo ng Philippine Embassy at tumawag na po kasi yung taga-embassy na nandun na raw po yung ayuda ng aking mga kasama, kasi nung nakaraan po ay hindi ako nakasama, no? Gawa na nga hindi po kami kasya doon sa sasakyan. Kaya po ay ako yung nagbaka sakali na sumama at baka sakali rin makahingi tayo ng ayuda na katulad na binigay po sa kanila. At kung sakali namang pong wala ay okay na rin po yung makukuha nila at pagsasalo-saluhan po namin yan. Yan, medyo nilalamig pa tayo gawa ng ang oras nga po pala dito ay alas 8 pa lamang ng umaga, pero malamig pa rin ang simoy ng hangin. Iba talaga yung klima dito kaysa doon sa atin, pag sa atin kasi ay normal lamang na klima. Dito kasi pag taglamig ay grabing lamig talaga. Yan lamang mga idol, at tayo po ay magpapaalam muna pansamantala, at i-update ko na lamang po kayo mamaya sa aming pagpunta ron sa Philippine Embassy Riyadh, at ipapakita rin namin po kung mga ano po yung mga binigay po ng mga taga-embahada natin. At alam ko pong maliit man o malaking blessing na ibibigay nila ay napakalaking tulong na po sa atin yan. Gawa ng sa panahon po ngayon talagang kailangan namin talaga ng mga pagkain. Siyempre ay sa tagal pa naman nating nakatambay na rito ay talagang wala na at ubos na talaga tayo. Kahit nga po yung pamasahe nga namin sa mga pagpunta namin, dapat sa mga importanteng pupuntahan ay hindi namin magawa. Kada galaw kasi dito kailangan mo pamasahe din, dahil wala nang libre ngayon dito, kahit saan wala nang libre, Kaya limitado na lamang yung aming napupuntahan. Hindi na kami makapunta ron sa mga ibang sa mga ibang dapat namin puntahan, gawa ng yun nga, kulang na tayo sa budget talaga. Sana nga ay makuha na namin at yung aming mga benepisyo, para naman sa ganun ay maging ng isip natin, maging maluwag na at makapagpadala na tayo dun sa ating mga mahal sa buhay. Kasi sa panahon ngayon, pera talaga ang gumagana sa buhay natin ngayon. Kung wala kang pera, parang wala ka talagang parang wala kang kaibigan, gano'n. 'Di ba? Parang bibihira na, kasi pera na lang talaga ngayon ang umiikot sa mundo. Yan ay natin talaga yan. Talagang nangyayari yan, hindi yan katang isip. Iba talaga pag may pera ka ay yan, at sigurado marami ka ring kaibigan. Marami magmamahal sa iyo. Meron namang nagmamahal na kahit wala kang pera, pero iilan-ilan na yan at piling-pili na lang yan talaga, Andiyan ang mga kamag-anak natin, siyempre kahit wala kang pera ay andiyan ang mga kamag-anak at saka yung mga totoong kaibigan. At yun nga ay bilang lang talaga yung mga taong handa kang unawain sa iyong mga pinagdadaanan. Kahit naman sino, pag wala kang pera talagang para kang kawawang-kawawa talaga, Kasi ngayon pera na talaga halos ang gumagana at umiikot sa atin, Hindi mo mabibili ang gusto mo, hindi ka makakabili ng pagkain. Kaya napakahirap pag wala ka talagang pera. Danas ko yan. Danas ang nakakarami. Hindi lamang ako. Marami tayo nakakadanas pag wala kang pera. Parang wala lang. Yung ibang mga dati mong mga kaibigan na lumalapit sa'yo, parang wala na lang, Parang ganun lang. Minsan nga, mahirap magkwento, parang napakabigat. Yun lamang po, mga guys, mga idol, mga kasablay, yun lamang po. Bye bye po, magandang umaga po. Bye bye.